Second Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you'll abound in every good work. Sa Tagalog po ay, at kayang gawin ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Magandang araw at tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion na yung God blesses you abundantly for good works. Ito po kagaya po ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo, ito po ay para sa mga mabuting tao, hindi na po sa inaangat kayo mabuti ako dahil isa lang po ako makasalanan tao, pero I'm so proud of myself. I just felt so satisfied helping and volunteering in church, kagaya po sa nangyari kanina, kasi galing po kami kanina sa outreach program, which is the feeding program in Barangka, Marikina City, and that turns successfully. Sobrang successful, and sobrang doon ko mas na-feel na ang sarap pala mag-serve kay Lord. Ang sarap balik kay Lord yung biyayang binibigay niya sa amin, sa akin, sa aming mga pamilya, at sa akin, sa wisdom, life realizations, and guidance, etc. Everything. Kaya itong ating daily devotion today ay napaka parang sa akin, sobrang heartwarming for me, and also alam ko na para rin sa mga taong ibang makakaano nito na mapifeel nila yung gandang feeling din. Kaya mabalik tayo sa ating tatalakayin dahil sobrang haba na ng ating intro. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the purpose of blessing is good works. Ang paggamit po ng mga biyaya upang magawa ng mga mabubuting gawa ay ang paggamit po ng mga biyaya upang magawa ang mga mabubuting gawa. Kaya po sa amin kanina, sa nangyari po sa akin, dun pa lang sa pagpasok ko sa scholarship, which is the scholarship in CLCC, Change Life Christian Church, ay sobrang laking blessing na sa akin. Kaya hindi ako magsasawang ibalik yung pagpapalang binigay sa akin ng ating Panginoon Diyos, na pinafeel niya sa akin na kahit makasalanan ako tao, mahal niya pa rin ako. Ayun, so wala lang, masaya lang ako ngayong araw. Pasensya na sa mga background noises dahil tulog na po yung ibang tao rito. Kaya ayan, babalik tayo. Tuturuan tayo ng talatang ito na ang bawat biyaya na natamo natin ay may layuning magpalaganap ng kabutihan at sa ating paligid at maglingkod sa ating Panginoon Diyos at sa kapwa. Ayun nga po, kagaya sa ko kanina, yung nangyari sa akin sa church, ay hindi sa church, sa scholarship. Natanggap ako sa scholarship, so sobrang eager ko na maibalik kay Lord yung pagpapalang binigay niya sa akin. Kaya feeling ko at alam ko sa sarili ko na yun talaga yung pinakasayin sa akin ni Lord, na ibalik yung paglilingkod sa Kanya. Kaya ang pagpapala po ng ating Panginoon Diyos ay hindi lang para sa ating mga sariling kapakinabangan, yung hindi lang yung pagpapala sa money, pati sa spiritual health, emotional health, mental health, lalo sa spiritual health. Sinishare natin yung gospel para mas ma-grow natin yung spiritual health ng kapwa natin. At in that way din po ay nag-grow din yung sarili nating spiritual health. Yun lang po. Ang pagpapala po natin po ng Diyos ay yun nga po, hindi nga lang sa ating sariling kapanabangan, kundi para magamit natin para maging instrumento ng pagmamahal at pagpapala natin na tinatamasa natin wala sa ating Panginoon Diyos at i-share natin sa iba. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay blessings to increase good works. Ang mga biyaya po ng ating Panginoon Diyos ay higit pa sa sapat para sa ating mga pangailangan, para meron tayong spare to share with other people. Nari po, ganito yan. Pag magbibigay ako sa isang tao at alam kong mapagkakatiwalaan siya, na hindi siya makasarili o wala sa kanya yung sin of gluttony o yung pagiging sugapa,
mas bibigyan ko siya ng blessings na mas marami para mas maibigay niya sa ibang tao yung sobrang blessings na yun. Kasi alam ko sa sarili ko na mapagkakatiwalaan ko siya sa blessings na yun, at alam ko sa sarili ko na ma-share niya rin yung ganong kabutihang loob, at ganun po yung ganun pong kumikilos ang ating Panginoon Diyos na binibigyan niya tayo ng biyayang higit pa sa sapat sa atin, kasi alam niya na i-share din natin at ibabalik natin yung pagpapalang tinatamo natin mula sa Kanya. Kaya hindi tayo bibiguin at pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung tayo ay tumatanggap ng mga biyaya, hindi lamang ito para sa atin, kundi para rin magamit natin ito para sa paggawa ng mga mabuting gawa, mga mabuting bagay, pagbalik ng pagpapala na tinatamo natin sa ating kapwa. Yun, ganun po dapat yung cycle ng biyaya o ng blessings. Kaya ang biyaya po ay nagbibigay ng kasaganahan sa bawat mabuting gawa. Ang kasaganahan po na ito ay hindi lamang material, kundi para rin sa kakayahang maglingkod para sa iba. Yun nga po yung parang binubus ko kanina. Hindi na sabi ni basta kinikilig ako kasi ang dami ko natulungang feeling ko ang dami kong naibalik ko yung pagpapalang binibigay ng ating Panginoon Diyos sa akin, sa pagtulong sa ibang tao. And yan, sobrang heartwarming lang na ma-feel yun, kasi ang dami ring bata na na-appreciate and excuse me, pati yung mga tao nagti-thank you, mga ganun, and maisip mo na lang na thank you Lord, kasi ginamit mo akong instrumento para makatulong sa kanila, para ma-share yung word mo sa kanila, at para mas maitaas ka pa sa kanila. Kaya yung pagpapala po na ito ay nagiging sangkap sa paglalaga natin ng mga mabuting gawa. Kaya kapag tayo ay pinagpapala, tayo ay nagiging mas mahanda at mas may kakayahan upang bibigay ng mas sa mga mabuting bagay sa ating mga kapwa. Habang dumarami po yung mga biyaya na tinatama natin, dumadami rin yung mga pagkakataon at kakayahan natin na makatulong at maglingkod para sa mga kapwa natin. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Akampay, the result of generosity is God's glory. Pagiging mapagbigay po ay hindi lamang isang aksyon. Ito po ay isang pagsunod sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang mga layunin. Yung ating Panginoon Diyos po ay nagbibigay sa atin ng mga biyaya upang tayo ay maging daluyan ng kanyang pagmamahal at pagpapala. Kaya yung ating pagpapakita po ng kabutihan sa pamagitan ng pagbibigay ay nagiging patunay na tayo ay tapat sa Kanya at sumusuporta sa Kanyang mga layunin. Kaya sa ganitong paraan po, ang ating pagbigay ay nagdudulot ng kaluwalhatian at kagalakan sa ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.